morning guys. May nakuha tayong first booking, Transportify. So nakuha natin siya ng 10 a.m. Siguro around 6 kilometers mula sa akin. So nandito lang tayo sa Congressional ngayon. Maghahatid lang tayo sa LRT. Ngayon, after natin magbaba dun sa LRT, diretso tayo dun sa client na yun. So madalas na rin natin kunan yung client na yun. So meron tayong 3 drops ngayon. Hospital, 3 hospital sa Maynila. So pakita ko sa inyo mamaya guys yung details and characteristic. Hihimay-himayin natin yung booking na yun kay Transportify. So yan guys, yung rate natin 1,049, may surge price siya na 382. Then characteristics niya guys, ayan, explain ko sa inyo yan ha. Okay, extra help. Diyan magagamit na itong booker na to yung extra help. Kasi ilang beses ko na na-pick upan to, may hindi lang 10 mahigit na siguro to. Talaga ipapasok mo yan sa loob ng hospital. Importante din dyan ang card. Kung halimbawa may mga boxes. Toll reimburse, babayaran niya pag dumaan ka sa toll, sa may mga toll. Ngayon, i-reimburse mo yan after the booking. Huwag nyo muna i-finish, click nyo yung reimburse. Pad collection, yan yung mga idadrop nyo sa mga affiliated drop-off station ni Transportify. Aircon, hindi sila naglalagay guys ng company na to kasi medical company to, mga gamot. Hindi mo pwedeng ilagay sa truck. Talagang ilalagay mo siya sa backseat mo. Bawal mainitan. So of course, nandiyan dyan yung push card kung nakita nyo. Then meron siyang item checking sa ilalim. Guys, itong last yan, item checking and counting. So hihintayin nyo yung signal ng client dyan. Sabihin niya na buksan mo na at bilangin. Ngayon pag bibilangin nyo yun guys, kukunin nyo yung sales invoice, yung receipt or anything na resibong binigay ng booker. Dapat may ballpen kayo. Checkan nyo yung bawat, halimbawa certain item, yung quantity kailangan magmamatch. So usually ginagawa yan kaharap yung receiver. So yan yung mga task na gagawin nyo guys sa loob. So eto, may waiting time siya. So etong booker na to, gusto ko tong booker na to kasi alam nila yung needs ng booking tsaka yung needs ng driver. Palimbawa, may time yan na matagal na walang kumukuha. Hindi nila masyadong pinapatagal. So nararamdaman nila eh. Kaya okay itong booker na to. Nararamdaman nila kung bakit walang kumukuha. Nakikita nila yung mga circumstances. So maganda sila. Pag nakilang walang kumukuha, alam na nila yung mga pwedeng matraffic sa lugar na yan o masyadong off the way yung next booking. So kinocompensate nila yung driver dyan. Tsaka maganda sa kanila, nilalagyan talaga nila ng wait time. Kasi yung ibang receiver dyan guys, minsan matagal sila mag-receive. Minsan kung may mahabang pila, talagang pipilahan mo yan guys. So maganda sa kanila, may waiting time. Every 30 minutes, 50 pesos. Kahit maliit lang, malaking bagay yun guys. So guys, approaching na tayo. Balitaan ko kayo mamaya. So yung mga pinakita ko sa inyo, yun yung game plan ng booking na to. So mamaya popost ko rin sa inyo pag nasa actual battlefield na tayo. Papakita ko sa inyo ano nangyayari sa loob ng battlefield. So guys, para in case na kayo naman ang sumunod na sumabak sa battlefield, medyo alam nyo na yung galawan, hindi na kayo mangangapa. Medyo inintroduce ko na sa inyo. Ngayon, pag nasa loob na kayo, discarte nyo na yung iba dyan. Ito yung mga pangarga natin. Yan. Tapos may dalawa rito. Bali guys, sinegregate ko na yan. Bago ako umalis, sinesegregate ko na para pagdating sa drop, alam mo na kung saan may ibabagsak. Mabilis na lang. So meron din silang parang itinerary. Ito yun. Babasahin mo maigi yan kung ilang boxes. Nakalagay na rin dyan. Tapos para magmamatch siya dun sa invoice. So basahin nyo lang maigi yan guys. So guys, ayan pinicture na natin yung mga item na ikakarga natin. And then yung mga documents, ayan, nasa ilalim. Yan. Okay, pinicture natin lahat yan. Para walang sisihan. Talagang kailangan guys
pag business program ang hawak nyo kay Transportify, precise kayo guys ha. Talagang magbabasa kayo maigi, hindi pa pwedeng petiks lang dito yung drop and go. Hindi ganun guys. Iisipin nyo, part kayo ng company pinipick upan nyo. So nasa training yan ni Transportify guys. So ayan, pag business program sa wallet nyo papasok ang kita dyan, wala kayong kukolektahin cash. So yan guys, napapirmahan na natin sa client, sa booker. Then accept delivery tayo. Click nyo lang itong accept delivery. So guys, tiyagaan nyo lang yan, hintayin nyo kasi matagal mag-load. Ngayon pagka umalis kayo minsan at di na-upload yan, minsan nagno-notice siya, failed na na-upload siya, so matcha-charge kayo dun. So hintayin nyo talaga siyang ma-upload. So going tayo sa first drop guys, isang box lang yan. So acknowledgement receipt lang, parang gift ng company dun sa siguro client nila yan. Parang Christmas gift lang to. Ayan guys, so more than 1 minute din tayo naghintay para maging ganyan. Hintayin nyo magganyan guys. So ayan guys yung mga destination natin, tatlo. Pwedeng butika, ospital. Yan yung mga kadalasan dinadrapan natin eh. So guys, proceed tayo, 11 kilometers, 54 minutes daw papunta sa first drop natin. So biyahihin na natin to guys. Alright guys, na-drop na natin. No? So makikita nyo dun guys, yung papers na dala natin. Ito kasi unang drop natin is parang gift lang ng company. So pinapirmahan natin yung acknowledgement receipt. Yan ang isasama natin sa pad kanina. So pakita ako sa inyo guys. So pansin nyo guys, ayan. Pinicture natin yung item tsaka yung nag-receive kasama. Ayan, yung item. Tapos ito yung pad collection niya. In-upload din natin yan. So reminder guys, sa pag business program wala kayong kukolektahin cash sa client. So yan guys, pinapirmahan na natin sa client natin. So accept natin yung delivery, then proceed tayo sa next booking. Guys, nag-siomai rice lang tayo dito, 50 pesos yung with rice tsaka 5 yung pork siomai. So explain ko lang guys ah. So tapos na natin yan ang trade up items, 1 box of ham. And then next drop natin is Taguig, 8 medicines, so pharmacy to. So yan guys. Yan guys, ugaliin natin magbasa ng mga binibigay na documents sa atin ni Booker. So ayan ang mga history ng nakalagay naman doon sa invoice yan. So ito yung mga gagawin natin. Ayan, diyan mo malalaman kung ano ang kopya ng driver tsaka anong kopya ng customers. Babasahin yan, nandoon yan sa invoice. So yan, yung iba kasi dyan may kukolektahin kayong mga cheque. So dito wala naman tayo kukolektahin cheque, pero pag may kukolektahin ka, bibigyan ka ng blank na acknowledgement receipt. Tapos i-input mo dun yung check number na ibibigay nila. I-issue mo ngayon yun sa client. So kailangan guys, nagbabasa talaga kayo. Kasi bawal magkamali dito kay Transportify guys. May penalty yan. Guys, rolling tayo sa Taguig ah. Meron tayong 23 minutes pa, 4 kilometers away. Ito marami-raming boxes to, 8 boxes na medyo malalaki. So pagpasok dun sa pharmacy, tingnan natin kung mga sa loob ng building yan kakailanganin ng card. Pero kung sa gilid lang naman siya ng kalsada, pwede na natin bitbitin dun. Pero dun sa booking may card eh. So tingnan na lang natin. Down tayo dito sa drop off. Ngayon yung guard kasi ayaw tayong pag-dropin dito sa parking area. Ngayon okay, nag-text yung iwan lang daw sa lobby, so hindi na i-checking kung ganun. Okay, so
Sagutin natin, okay, copy. So drop natin sa lobby. So magbabody cam tayo dun para makita nyo. So yun, napareceive na natin. So yan yung mga acknowledgement receipt. Yan, pinicture natin isa-isa. Under sa pad, then yung item, pinicture natin. Tsaka yung mismo nag-receive, pinicture natin. So yan guys, wala, dahil business program wala tayong kukolektahin cash. Papipirmay natin si client. So yan guys, nakapirma na si client, no? So accept delivery na yan. So hintayin niya mag-load guys, tapusin lang. So proceed tayo sa last drop natin sa Bikutan. Ayan guys, so please hand over the phone back to driver. Hintayin niyo talaga yan guys bago kayo umalis. So 36 minutes, 8.8 kilometers, so acceptable. Okay guys, lipad na tayo sa Bikutan. Sorry lang. Alright guys, napicturean na natin sa pharmacy. So inakyat natin sa 3rd floor. Pinicturean natin yung mga pads niya. So inex na natin to. Guys, na papirmahan na natin, so accept delivery na natin. So yan guys, magtatanong pag business program na may toll reimburse or parking reimburse, magtatanong yan. So sa case natin sa booking na to, wala naman tayong binayaran na parking or dumaan sa toll, wala. So click natin diretso dyan, finish. Okay, tinatanong yung Transportify dyan, ano bang marirate mo sa booker dyan or sa nangyaring booking, tapos yung feedback mo, bakit kunyari binabaan mo yung star at bakit. So hindi naman daw ipapakita yan sa booker para lang at least may reference si Transportify. So 5 star tayo. Submit. So waiting tayo guys huwag tayong aalis hanggang hindi natatapos yan. Kailangan tapusin natin yun. So yung tagal ng loading depende sa connection nyo or dami ng pad na ina-upload ng app. Kung marami, medyo magtatagal yan. So okay, well done na raw. So new request tayo. So ngayon guys, maghahanap na tayo ng booking. Tingnan natin kung may maganda. So balikan ko kayo mamaya guys pag may magandang booking tayong nasipat dito. Guys, may nakuha tayong next booking, no? Pag-go home na to eh. So yan ang characteristics niya guys. May special help siya, toll reimburse. Okay, may extra wait time. So dalawa yung drop niya guys. Sa may Trinoma tsaka Vertis North tsaka sa may Green Hills. So pick upin na natin to. Tingnan natin gaano kalayo. Okay, sabi sa pick up, papunta sa pick up location 16 minutes, 3.8 kilometers ang layo. Puntahan na natin. Guys, papunta sa second booking natin kay Transportify. Time check muna tayo, 4:44 PM. Nandito tayo sa E-Service Road, papunta ron. So mga 1 hour na tayo dito. Walang galawan ng traffic. Sabi 31 minutes. Pero yung 31 minutes na yan, kanina pa sa Google Maps ko. So guys, tumawag na si Booker. So sabi nila na tatanggalin na lang daw nila yung first drop, yung papuntang San Juan kasi hindi raw talaga aabot. So ang mangyayari, pagdating ko rin sa pick-up location,
pag yung pipick upin natin papuntang Vertis North lang sa Quezon City. So guys, tingnan nyo, mula dito kanina nakaka 1.5 hour na siguro ako. More than 1 hour. Tapos ngayon, papunta sa pick-up location, 58 minutes pa according kay Waze. Ano ba yan? So time check tayo guys, 5:22 PM. So guys, bumaba yung babayaran, naging 840 from kanina 900 something. So okay lang para sa akin to. Kasi papuntang Green Hills niyan, siguradong traffic din eh. Okay, so kanina pa yan dito. Dumilim na. Tingin ko guys, tong traffic sa Metro Manila talagang mahihirapan na ang government na masolusyonan to eh. So tingin nyo guys, okay ba yung ano? Tingin ko solution dito eh. Isa sa solution isa lang. Yung private sector, hatiin na. So magkakaroon na ng panggabi na operation sa private sector. Kasi pansinin nyo guys, pag yung halimbawa madaling araw, kita nyo ang luwag ng kalsada, di ba? Wala lang, naisip ko lang sa traffic ko, ano na naiisip mo eh. Parang yun ang isa lang sa mga solusyon na magkaroon ng hatiin yung operation, magkaroon ng night shift. Kasi majority sa umaga lang eh. So magkakaroon ng night shift. Tapos siguro yung halimbawa, yung local government, siguro magbibigay ng incentive dun sa company ngayon. O sabihin na natin magkakaroon ng tax discount sa mga company nila pag mag-ooperate sila ng gabi hanggang umaga. So tingin ko ganun. So magbe-benefit din siguro dyan yung mga yung mga naglalamove or Transportify kasi magkakaroon sila ng booking sa gabi. Imagine niyo yan buong Metro Manila guys. Kung magkakaroon ng night differential ng halimbawa yung workforce sa TN may mga panggabi, may pang umaga. Wala lang, naisip ko lang. Talagang nakakaburo yung dito eh. So yun lang guys, balitaan ko kayo mamaya. Time check, 5:52 PM. So nandito pa rin tayo sa East Service Road. Alright guys, time check tayo ngayon, 6:30 PM. So mga siguro around 2 kilometers away na lang, tumawag yung booker. Sabi, kakancel na lang daw nila kasi yung magre-receive dun sa Quezon City ay hanggang 7:30 lang. So kasi talagang standstill traffic kanina eh. So ganun talaga, wala tayong magagawa. So kinancel na. So ngayon, hanap muna tayo ng machichibugan. Medyo nakakagutom din yung traffic eh. Pagkatapos siguro maya-maya na tayo maghahanap ng booking. Mamimili talaga tayo ng lugar na hindi tayo madadali ng sobrang traffic. Ito i-service road eh. Ito. Ayun. So kanina nagpagal din talaga eh. So talagang matataas ang rate ngayon. Kaya lang, hindi ka rin makakarami dahil grabe ang traffic eh. So tingnan nyo ito southbound dito sa e-service road. Ang haba niya no, walang galawan. Buti nga ngayon may movement na dito eh, yung northbound. So guys, may nag-text sa atin ng Transportify. Sabi na detect daw ng system nila na no-show daw ako dun sa pick-up location. Yung kinancel ng booker. So ang ginawa ko guys, nag-chat kagad tayo sa customer service ni Transportify. So kumain pala muna tayo dito sa may Hippodromo, Makati. So in-advise natin kagad sa kanila na in-explain natin yung side natin na
sinabi natin na standstill traffic doon at alam ng Booker. So, antayin natin ang sagot ni Transportify CS. Yan ang sagot. So, alright, ino-note ko na lang po sa booking. Ito sa booking po, sir. So, okay naman kay Transportify. At least, sinabi natin sa side natin kasi na-detect ng system nila yung naka-flash sa screen. So, maintindihan naman yung Transportify yan. Basta any concern guys, i-chat nyo lang yung help center. Kasi pag hindi nyo ginawa yan at pinabayaan nyo lang yung notice na yun, baka ma-flag tayo na talaga hindi tayo nag-no-show. So time check tayo 7:39. So naghahanap na tayo ng booking pa QC pag-go home na. So guys, may nakuha tayong booking pag-go home na. Time check tayo ngayon 8:10 PM. Priority booking to 676. 4 kilometers away from me sa Makati, going to Pag-asa. So all goods na to guys. Sana wala na maging aberya. Tsaka mukhang maluwag na naman ngayong gabi dito sa Makati. Okay sir. Okay guys, na-pick up na natin. Going to Trinoma tayo ngayon. Mga food nilagay sa trunk. Frozen foods. Okay boss, nasa tapat ako ng Jayco ha. Sige po. Okay, thank you. Ano sir? Bali 676. So nakuha na nila sir. So yun siguro huling booking natin for the day. Priority booking ni Lalamove. So guys, pag-go home na tayo. So bago tayo umuwi, magdadrop muna tayo ng pad sa any drop-off station na accredited ni Transportify. Pwedeng Uni-Oil, pwedeng Shell. So i-drop na natin para wala na tayong problema bukas. So sinara na pala nila dito kasi iba ginagawang shortcutan lang dito no? Okay. So palabas tayo ng North Avenue. Dati kasi yung parking na yan sa Trinoma, tagusan yun Punta ka EDSA. Ngayon lalabas ka dito sa Trinoma Service Road tapos ikot ka dun sa parang Mindanao Avenue. Sa conclusion na tayo ngayon guys. Ang kinita lang natin ngayon 1150 kanina kay Transportify, tapos ito 539. So almost 17 lang. So gas, maintenance, food, siguro kung gas rin lang, tansya ko kasi ang tinakbo natin ngayong araw na to 80 kilometers. So kung 10 kilometers per liter, tansyahan 400 pesos. So sa 1.7 less mo yung 400 pesos. So may 1.3 ka pa, maintenance 300, food 100. So masasabi natin 900, may take home tayo. Tapos time check na yan, tapos yung final booking natin 9:45 PM. So nag-start tayo mag-ride kanina, medyo late na rin mga 11 na rin yata yun So yun guys, talaga kailangan maging mapili tayo sa tayo. Alam natin yung mga lugar na matraffic, wag minsan mabubulag sa malaki lang yung rate. Tulad kanina, sayang yun guys, 900 pesos
kinancel yung unang drop, kinancel, naging 840, tapos kinancel na naman 840. Gawa nga ng standstill traffic sa yung service road. Ewan ko ba kay Wiz, overshoot pa ako kanina. Naglolo ko yata si Wiz dun sa lugar na yun. So ito, Mindanao Avenue na tayo. So pag magbubuking kayo guys, mas maganda talaga maaga. Kasi pagka mga nagbook kayo ng 11, alanganin na yan guys eh. Hindi nyo mamamaximize kasi sa gabi naman, konti ang, hindi ganun karami ang booking na malalaki ang rate. Nasa umaga talaga may medyo malalaking rate eh. Kung sabihin mo dapat mag-start ka na maganda around 7, nakaready ka na, nag-aabang ka na ng booking. And mas maganda, gabi pa lang makakuha ka ng schedule booking kay Transportify, mas maganda yun. Kay Transportify or Lalamove. Kahit ano dyan sa dalawa, makakuha ka ng schedule booking, okay. Okay guys, nakapag-drop na tayo ng pad, no? So, go home na tayo guys.